fans, we're here at Infant Jesus Learning Academy here at Rodriguez Rizal kung saan masasaksihan natin yung galing and also sa likod nga natin nag-training yung ating mga players, no? And right beside me, I'm with Ryzen po. one of the players from Infant. So, tanong ko lang, Ryzen, kailan ka nagsimula mapamahal sa basketball? Nagsimula po ako mapamahal sa basketball. Na-influensyahan po ako ng papa ko, yung coach ko po ngayon. Kaya mas lalo po ako napalagad sa paglalaro ng basketball. So, di ba po student athlete ka nga here? Paano nyo po napagsasabay-sabay yung ganong scenario? Siguro po time management lang yun. Schoolworks po, kailangan schoolworks lang po. Pag basketball. So, shout out naman or invite nyo naman po yung mga fellow na schoolmates nyo na manood po ng laro nyo sa Barta. So ayun nga, shout out sa mga estudyante ng Infant Jesus Learning Academy. Inaanyayahan ko kayo na manood sa laro namin sa Barta at sa darating din na municipal. Shout out din sa team ko sa Montalban, lalong-lalo na sa Infinity. And shout out din sa mga ka-teammates. Again, I'm with a player, one of the varsity member here at Infant. We have... It's Andre J. Torres. So, hello, Prince. So, tanong ko lang po, what position do you play and how do you contribute to the team? I play as a shooting guard and for my contribution to the team, ay na-play lang namin yung mga tinuro sa amin play ng coach namin tsaka yung dedication sa team kung paano kayo manalo sa game. So, back naman tayo sa pinagmulan mo or kung paano ka nagsimula. Kailan mo napag-desisyonan na iti-take mo talaga yung basketball ng seryoso or parang magiging ano mo talaga sa career? Okay, yun nga. Since childhood kasi, meron kasi akong pinsan na nag-basketball talaga siya. Kumbaga, dati pinapanood ko lang siya. Tapos nung na-motivate ako na mag-basketball, yun, sineryoso ko na siya. Tsaka yung naging inspiration ko din kasi is yung parents ko. That. So, grabe nga din yung influence ng family mo sa'yo. Yes. May mga i-invite ka ba? And also, i-invite mo din yung mga infantians na manood ng laro nyo dito sa bar. Okay, I just want to invite my family and especially my girlfriend. Tsaka sa mga taga-infantians, manood kayo ng game namin sa Sunday. Another players from Infant Jesus Learning Academy, we have... Jan Adrian Geli po. So, tanong ko lang, Adrian, di ba student athlete ka nga po dito sa Infant? Ano naman po yung pinakamahirap na part ng pagiging student? Yung pagsabayin po yung pag-aaral tsaka po pagiging atleta sa school. Pero nakakaya nyo naman po. Opo, balance lang. So, share ka naman po ng recent win nyo po or moment dito na proud po yung pagbalak. Yung tune-up game po namin against New Estraran sa Supoy, San Mateo. Ganda po ng laban, tas nanalo pa po kami. Invite nyo naman po yung mga infantians na manood po ng league na dito sa bar. Ni-invite po namin kayo na manood sa upcoming game namin sa August 17 Sunday, 10:30 AM po. Manood po kayo. Another players from Infant, we have... Ni Andrew Baleto. So, tanong ko lang po is, after high school, do you plan to keep playing or in basketball or have another goals in your mind? So, Yes po, since malapit na po rin ako graduate and I want to continue playing basketball po. And na-try ko po makapasok sa mga university. so good luck. And what message do you want to give sa mga younger players po na magsisimula pa lang po sa basketball? Payo ko lang po, magsipag po kayo lahat sa pag-training and iwasan nyo po yung mga bisyo and mag-focus po kayo sa pag-aaral. So, invite nyo naman po yung mga infantians na manood po ng laro nyo here at BART. Ini-invite ko po yung mga family po ng mga kapwa ko players and mga infantians po na manood po sa laro namin sa Sunday po, 10:30 sa Bato. Bartas fans, we're here at Infant Jesus Learning Academy, Rodriguez Rizal. And makikita nga natin yung mga trainings and also mga skills na pinapakita ng ating mga players. So, right beside me, I'm with... So, papakilala po muna ako. Ako po si Botok San Pascual. At tumatayo pong head coach ng Infant Jesus Learning Academy of Rodriguez Rizal, Red Knights. So, tanong ko lang po, can you describe what a usual training day looks like for your team? So, ayun po. Siyempre, sa umpisa po, mag-stretching kami. And then conditioning.
So, more on cardio po dahil alam naman po natin na kapag ka inter-school, dahil puro takbuhan, puro trap. So, sinasanay ko sila para yung baga nila masanay sa pagod. And then, onting shooting, plays. Pero lagi namin pagpupukusan talaga, number 1 yung defense. So, nakakatulong naman po and kitang-kita naman po sa ating mga players yung ina-apply nyo pong training, no? So, how do you motivate po yung mga players nyo whenever po natatalo po kayo sa mga game? So, ayun, kasi pag natatalo kami, hindi namin iniisip na natatalo kami dahil dalawa lang naman yan eh. Manalo ka or matuto ka. So, sabi ko sa kanila, lahat lang laban namin, lahat ng nakukuha nilang aral doon. So, i-apply lang nila nang i-apply. Para sa kanila naman yan. And syempre para sa team. So, every loss nyo po is nagiging learning po ng iyong mga players, no? So, from, huling tanong na lang po, message nyo na lang po sa mga players, no? Kasi po, syempre po, parang araw-araw or parang weekly po kayong magkakasama. Syempre, napapalipit na po yung loob nyo sa kanila. Any message po from... So, yun, message ko lang sa kanila. So, lagi ko naman sinasabi sa kanila na seryosohin nila yung training. So, kasi ako, bilang coach, hindi lang ako yung magiging coach nila sa mga dating nilang karir. So sabi ko sa kanila, 1 or 2 years lang ay magkakasama, di sana may ambag ako sa kanila sa karir nila. So sabi ko sana seryosohin nila. And then syempre number 1 dapat maging disiplinado kayo. And more on character din kasi talaga yung laging naan sa kanila na hindi lang ang player kasi usually hindi lang more on skills eh. Number 1 dyan dapat may respeto, so yung character mo okay. Yun lang, galingan nyo lang sa mga susunod nating laban at ibalik natin yung tiwala ng infant kasi hindi naman po sa ano lang kasi kami ngayon eh, parang rebuilding process. So wala kasing natira sa player namin, si Torres lang, lahat nag-graduate na, kaya sabi ko nga malaking pressure sa amin, lalo na sa akin as a coach dahil yung infant talaga dido-dominate yung Montalban pagdating sa interschool. So, sabi ko sa kanila, kaya naman natin basta makinig lang kayo and then apply lang natin lahat ng sinasabi natin sa training. Yun lang po. So, coach, una po sa lahat, maraming salamat po sa Infant Jesus Learning Academy Rodriguez Rizal na nagtiwala po sa akin kasi ang dami pong magaling na coach pero ako po yung pinagkatiwalaan nila. Number 1 po kay Boss Jason Peña at saka po kay Sir Dennis Sereliano. Maraming salamat po. Hindi po namin sasayangin yung pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Yun lamang po. Mahal na mahal po namin ang infant. Ayun, ini-invite ko po lahat ng student po dito sa infant na sana suportahan po natin yung team natin na sasali ngayon at makikilahok sa Barta Developmental League Interschool Season 1. So ipakita natin yung suporta na meron ng infant. panalo na nga kayo pagdating sa ethics and also sa heart nyo, no, na pagbibigay din po and also sacrificing for our infantian. So, thank you, Coach, and also congratulations. So, hello, Bartos fan. Nakilala nga natin yung mga coaches and also mga players kanina. Pumunta naman tayo sa ating I'm with... Ako po si Sir Dennis Seriliano, ang Assistant Principal ng Senior High School Department ng Infant Jesus Learning Academy. So, thank you po sa pagpapa-unlock po sa interviewing ito. So, tanong ko lang po, sir, na paano po nagsimula yung programs po dito, which is yung varsity po dito sa Infant? Actually, ang sports program po namin nag-start matagal na. Kaya lang, last 5 years, medyo nagkaroon kami ng enhancement sa aming programa. So with that, mas nag-intense yung programa namin at mas dinevelop pa namin yung programa ng sports para mas ma-encourage yung mga bata na pumasok sa aming eskwelahan. So, kitang-kita naman po yung pag-re-reinforce din po sa inyong mga students, no? So, aside from academics po, ano pa po yung values na gusto niyo pa pong ituro sa mga students through basketball po? Hindi matatawag na mahusay ang bata pagdating sa sports kapag wala ang mga bagay nito. Unang-una ang pagiging sportsmanship. So, napakahalaga ng sportsmanship
kasi doon mo makikita yung tamang pag-uugali sa paglalaro. And yung pagiging friendly nila, so kailangan nila na magkaroon ng camaraderie with other student athletes. So with that, mas magkakaroon sila ng maraming kaibigan sa larang ng sports. So sabi nga rin po ng isang coach kanina na pag wala pong respeto yung bata is parang wala rin po kahit gaano kagaling yung bata. So, panghuli kong tanong is paano po kayo nakakatulong sa pagiging student athlete ng bata, both academically and sa court? So ang paaralan ay ang number one goal talaga namin is ma-develop yung bata in terms of academic and sports. So sinusuportahan namin ang pagiging student athlete. Let's say nagkakaroon kami ng training, intense training para kung talagang yan ang linya ng bata sa pagporso nila after nila dito sa infant, maitutuloy nila yung kanilang gusto, hangarin sa buhay. Kung gusto nilang pumasok sa pro, so dito pa lang ay na-develop na sila. So, sobrang laking utang na loob rin po ng mga players and also pasasalamat na rin po sa inyo. Shout out na lang po and also invite nyo po yung mga infantians po na manood po ng laro dito sa bar. Ayan, so hello infantians sa mga estudyante natin dyan, sa mga infantians. Huwag nating kakalimutan suportahan yung ating basketball team. So sa darating na August 17, meron po tayong laban. So every Sunday po yan, sana ay magkita-kita po tayo at palakasin natin ang moral ng ating mga kapwa estudyante. So especially ang ating mga student athletes. So see you there, infantians. Last players from infant, we have... Albert Singo po. So, tanong ko lang po, kasi po nasabi na po ng mga ka-teammates nyo yung inyong mga preparations and also mga practices. Tanong ko na lang po, ano pong goal nyo for this year? Yung goal po namin na sana po mag-champion kami at sana po maganda po yung ipakita namin sa buong laro po sa bar. Huli naman po, ano po yung mga message nyo sa mga ka-teammates? Maging all out lang sila lahat tsaka pakita yung laro nila. Huwag silang kabahan para maganda yung laro. And invite nyo naman po yung mga kapwa nyo infantians na manood po ng laro nyo sa bar. Sa mga Infantians dyan, lag po kayo sa laro namin. 10:30 AM po sa Barta. Thank you so much, infantians. And before we end, I'm Hilary Cortez, reporter of Barta Developmental Report. 1, 2, 3! Red Lights!